Nakikita ko na siya yung minamasdan. Alam kong nais mong sa aming mamagitan. Ako si Verna Joy Nahera, 23 years old. Super happy ako nung kinuha ko ni Kuya Will sa Wawawin. Sa lahat ng iba, bakit siya pa ang iyong pinili? Di mo ba alam na may nauna na sa puso niya? Pakiusap naman. Diba, ang dami nag-audition na. Mga singers, mga comedian, gano'n. Tapos, nabigyan ako ng chance na na as co-host niya. Super thankful ako. Halika nga dito. Yan ang mga gusto kong itsura eh. Hindi. Very attractive. Very attractive, ha? Gandang Pilipina. Wow. Naku, I found it. Tumawag sa akin si Nay Donita. Kinontak niya ako, tapos sinabi niya na papakilala kita kay Kuya Will. Kaya mo ba humabol ngayon? So, eksakto lang yung dating ko doon. Mag-i-start na yung show. Hi. You wanna say anything? Hi! I'm Verna, Kuya Will. I think you finally found your someone. First time ko nga nakita si Kuya Will, hindi pa ako makuha-kuha. Nabas kayo pumila ng nanay ko. Ang first time na in Verna. Sinakyan ko na lang kung ano mga ginawa ni Kuya Will. Nung pag-ano ko pa lang, ikaw kagad na sinaya. Sabi ko naman sa'yo, Kuya Will, talagang head-turner ako. Na-appreciate ako ni Kuya Will na agad na ayun na, kinuha niya ako as co-host. Alam mo, kung ako magbabasag ng pangalan mo, para maganda yan, ah. Masisigat ka. Maganda yan. Mas maganda. Alam mo kung ano maganda? Tekla. Nasa MRT ako, may nakakakilala. Pero yung iba nagda-doubt. Siya ba yun? Hindi siya yun. Siya ba yun? Hindi siya yun. Tapos may nagsasabi, hindi naman daw ako pangit sa personal. Totoo ba? Talaga. Pero hindi naman. Hindi din naman ako pangit sa Wawawin. Ako nga pinakamaganda para kay Kuya Will. Isama si nanay, tatay, or legal guardian. Pagdala ng... Mababait naman lahat ng co-hosts. Tapos, syempre, yung mga kaidaran ko rin, may Ashley, ganyan. Ka-level ko sa ganda, si Ate Ariela, mga gano'n. Pero minsan, pag nandiyan si Nay Kakay, di ko lang kung saan ako ina-level. Anong gusto mo kanta ni Whitney? Yung bagay sa akin, I have nothing. Oh my God, iba ang impact ni Kuya sa mga ganun talaga. Tapos yung mga kabataan, happy for Ray, yung alam mo yun, super saya, lalo na pagbukas pa lang ng LED, tapos papasok siya. Boom! Nagiging crush ko nga si Kuya Will sa ganung oras yung mga opening. Parang ang pogi-pogi talaga ni Kuya Will. Hi mga kapuso! Magandang hapon sa inyo. Kaya hindi ko naman akalain mapupunta talaga ako sa Wawawin. Yung alam mo yun, yung ang layo sa isip ko. Pero kasi syempre, kahit naman ako, fan ako ni Nay Tekla, yung mga super avid fans niya, galit na galit sa akin. Hindi ko naman kasalanan na wala na siya ngayon doon. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Kasi wala naman ako that time din. Nung una kasi, actually, medyo nasaktan ako yung mga sasabi sa akin na. Kasi parang na-emphasize na pinalitan ko si Nay Tekla. Kasi pinangalanan pa akong Tekla, gano'n. Parang, which is hindi naman. Dumating sa point na lagi akong umiiyak. Kasi hindi yung, alam mo, hindi ka pa sanay. Super nasasaktan lang ako kapag kino-compare ako. Kasi I hate comparings talaga. Sa itsura, medyo malapit kami. Pero, alam mo yun, paano naman kayo maganda? Tsaka, comedian siya. Comedian siya, yung comedian talaga. Ako kasi, ang alam ko, kinuha ko, kumanta. Tapos, nagkataon lang gito itsura. Akala ko siguro nila, as in comedian ako. Yung pagpapatawa naman, actually, hindi pa ako magaling magpatawa. Kasi hindi naman ako as in comedian na ano. Okay. Kailan ng libeng? Sobrang proud na proud po kami sa kanya. Masaya kasi nga nakilala nila
Lalo na yung nagdivisoria kami, dami nakatingin. Tapos ganun pala yun. Siguro naalala ko lang yung nasa nasa Laguna. Tapos nakita nila dun yung ate ko. Eh ako yung huling naglalakad. Eh di narinig ko yung sinabi ng iba. Ano sinabi? Sabi, saan nga ba siya? Sabi, siya yung sa Wawawin, yung parang pangit doon. Ganun sabi. Normal naman yun. Kahit naman ako sinasabihan ng pangit. Kumbaga, ang normal na sa amin na masabihan ng pangit. Siguro elementary pa lang lahat kami nag-bully. Hello po mga kapuso! Siguro yung joke na Ate Joy, yung sabi, pag tinatawag na siyang pangit, sabi siya, at least may talent. Yan. Sa lahat ng iba, bakit siya pa ang iyong pinili? Di mo ba alam na may namuna na sa puso niya? Pakiusap naman, huwag gagawin pa aking minamahal. Sa dami nila, sa lahat ng iba, sana hindi man lang siya. Sa lahat ng iba, bakit siya? Pakiusap naman, huwag gagawin pa. Kasi si Mama singer eh. Nakilala siya ni Papa sa isang combo sa Samar. Ang boses ni Mama, Debbie Gibson, gano'n. Si Papa naman, Kenny Rogers. 2014, pinasali ako sa Bet ng Bayan. Nung una, first nakapasa ako sa audition, ganyan. Sige, oh, umarap ka nga sa kaliwa, umarap ka nga sa kanan. Ganyan. Model ba to? Parang gano'n. Tapos ang nangyari, nakalugay na ako that time. Dati kasi hindi eh. Magulo lang, nakaganyan, tapos super gulo. Yung pala, maganda pala, hindi pala nakakahiya. Tapos ang nangyari, isa na yung pala itong magdadala sa akin yung book ko. Ako'y nanalo that time, magre-represent ng South Mega Manila Inside. Tapos, may friend ako si Apple De Lieva. Siya na yung nanalo sa South Mega Manila Outside. After a month yata, ilalaban na ako ulit. Paglalabanin namin ni Apple, kung sino lang yung magre-represent ng South Mega Manila. Ganon. Tapos, para sa semifinals. Ako, first time ko naranasan na may VTR. After po nang mamatay yung mama ko, dumating po sa point na na-demolish po kami. Hanggang sa truck na lang kami. Buong pamilya na natutulog. Sa VTR, kunento ko lahat. That time, yung problema ko that time na hindi ko mahanap yung mama ko sa cemetery. Umiyak na talaga ako. Kaya, di ba right after the VTR, ako na, nanginginig yung boses. Umiiyak ako habang kumakanta. Si Apple, siya yung napili, siya yung nanalo. Aww. Dito yung salamin. Dito yung place na hindi ko talaga pinupuntahan. Kasi baka unang araw pa lang bad trip na ako. Kaya, uy, musta ka na? Dumi-dumi mo ha. Yan, dahan-dahan lang kuya. Studio type kasi to. Binarentahan ko siya. 5.5 a month. TV andito. Kakakabit lang neto. Tapos ito, kami ng boyfriend ko. Pakita nyo naman si Marlu. Pero hindi yung #5 ah. Ibay na namin sa mama. Ang papaawan sa amin. Isa-isa mo kaming inuwa. Kasi una, mag-aaiwalay po kami. Masaya po ako. Kapag nakapag-graduate na kami tatlo, yun, makakabawi rin kami. Yun talaga yung plano namin tatlo eh. Makakapagtapos. Salamat ate, kasi tinutulungan mo kami hanggang ngayon. Tapos napag-usapan namin yun, matagal na, nababawi kami. Kung maaari nga ngayon habang nag-aaral sana kami. Pero sabi mo sa amin, huwag kaming magtrabaho muna, mag-aral lang kami. Kaya mag-aaralan talaga kami. Tapos hindi namin sasayangin yun.
super thankful po ako kasi na-appreciate niyo ako. Kasi na-appreciate niyo yung talent ko, nagugustuhan niyo ako. Hindi niyo alam kung anong epekto nun sa akin. Kasi, di ba, iba pa din yung alam mong may nakaka-appreciate sa'yo. May naniniwala sa kakayahan mo. Super thankful ako na lagi kayo nandyan para sa akin.